Dahil sa pabago-bagong update ng e-travel, maraming nangguguluhan na pasahero ng paliparan kung kailangan pa ba ng e-travel pag-uwi or babalik po sa bansang Pilipinas. Ayon po sa Bureau of Customs, pansamantalang sinuspindi po muna ang QR code scanning para sa mga OFW or passengers na walang diniklarang dala. Pero kabayan, kung meron kang dalang goods or currency at idideklara mo ito sa iyong e-travel, kailangan po nilang scan ang iyong QR code. Kabayan, konting ingat lang, kung meron kang totoong dalang malaking halagang pera or mga goods, kailangan mo itong ideklara sa iyong e-travel dahil pag ikaw ay na-hold sa immigration, magmumulta ka ng malaking halaga. Kaya kabayan, huwag magpapalito, kailangan pa rin natin gumawa ng e-travel papasok or palabas po sa bansang Pilipinas dahil ang e-travel po, iyan po ang pinaka-declaration form ng bansang Pilipinas. At hindi lang po ang bansang Pilipinas ang meron declaration form, meron din po sa ibang bansa tulad ng Thailand, Singapore, New Zealand, Australia at marami pa pong iba. Kaya kabayan, huwag magreklamo, kailangan po nating sumunod sa mga protocols na pinapatupad po ng bansang Pilipinas para po sa ikabubuti ng ating bansa. Pinatanggal po natin yung pagpipresenta po ng QR code. Kasi naman po, nasa immigration na po yung e-travel information. Hindi na ho ba kailangan? Kahapon, pinakita ko pa eh. May reader pa dun eh. Nakita ko yung mga airline crew na dumadaan, tinatapat pa rin nila. Nakitapat na rin ako. Nakigaya-gaya ka. Nakigaya na rin ako. Ano po, nakagawian na lang. Nakagawian na lang. Nasanay na lang. Pero ganito po, sabihin ko, yung pila nung nothing to declare, ibig sabihin wala namang po kayong pagbabayaran. Dire-diretso po dapat yun. Pero may mga idideklara po, yung meron nakalagay po doon, something to declare. Yun po kailangan po mag-QR po doon.